Lahat na nakakita sa bin na ito ay dapat mamatay. Ngunit direkta ko itong nilunok sa aking tiyan. Inalagaan ito sa loob ng 18 taon. Dahil sinabi sa akin ng aking ama bago siya mamatay. Hanggat hintayin kong tumubo ang bin sa aking katawan, magkakaroon ako ng malaking pagbabago. Ngunit bago tumubo ang bin, hindi ako maaaring magsalita. Dahil sa oras na ibuka ko ang aking bibig, lalabas ang amoy ng bin. At magdudulot ito ng dagundong ng kulog ng langit. Maaari pa akong tamaan ng kidlat hanggang mamatay. Kaya sa loob ng 18 taon, hindi ako nagsalita kahit isang beses. Dahilan para isipin ng iba na ako ay isang pipi. Bukas na ang huling araw ng ika-negatibo 18 taon. Ngunit ngayong araw, may nangyaring isang bagay na hindi ko inaasahan. Nakita ko si Liu Ruyan na may hawak na malaking kutsilyo. Nakatutok sa sarili niyang lig. Mas gugustuhin kong mamatay kaysa magpakasal kay Fang Chen. Ruyan, kung sisirain mo ang kasunduan, sasabihin ng mga tao na ikaw ay walang utang na loob. Nagbago ang ekspresyon ni Liu Ruyan. Nagpadyak siya at sinabing, wala akong pakialam. Hindi ako magpapakasal kay Fang Chen. Itay, makinig ka. Hahanap ako ng paraan. Sumasakit ang ulo ni Liu Zengyan. Hindi niya sinasadyang napatingin sa sulok kung nasaan si Fang Chen. Gwapo ang mukha. Matangkad ang pangangatawan. Payapa at mailiwanag ang kanyang mga mata. Mayroon siyang eleganteng at kalmadong aura. Isang binatang may napakagandang panlabas na anyo. Ngunit sayang, isa siyang pipi. At pagkatapos ng maraming pagsusuri, isa siyang pipi na walang espiritual na ugat. Habang ang anak niya ay isang henyo na may ika-6 na gradong espiritual na ugat. Kinagigiliwan siya ng isang elder mula sa Qingyun sect. At balak siyang gawing direktang disipulo. Walang hangganan ang kanyang kinabukasan. Ang dalawa ay parang langit at lupa. Hindi sila nabibilang sa iisang mundo. Mahal, kung hindi talaga pwede, hayaan na lang si Roxoy na pumalit kay Ruyan sa kasal. Sa sandaling sinabi ito, sabay-sabay na napatingin ang pamilya Liu sa karamihan. Sa likuran, si Liu Roxu. Siya ay isang dalagang may magandang pangangatawan. Bilang nakatatandang kapatid, mas maganda siya kaysa sa kanyang kapatid na si Liu Ruyan. Ngunit sayang, anak siya ng isang kerida. Ang kanyang katayuan sa pamilya Liu ay mas mababa kaysa kay Liu Ruyan. Gusto ni Wang Yingfeng na si Liu Roxui ang pumalit sa kanyang anak para magpakasal sa isang pipi. Maraming tao sa pamilya Liu ang hindi ito matanggap. Nais ko pa pong manatili sa tabi ninyo para pagsilbihan kayo. Pakiusap po. Huwag ninyo akong ipakasal. Mahigpit na kinagat ni Liu Roxui ang kanyang mapulang labi. Nagmamakaawa ng walang magawa. Ngunit hindi pinansin ni Liu Zengyan ang kanyang tingin. Seryoso niyang sinabi, Roxuti, ang ating pamilya Liu ay humina sa loob ng 100 taon. Sa wakas ay nagkaroon tayo ng isang henyo tulad ng iyong kapatid. Ang kinabukasan ng pamilya Liu ay nakasalalay sa kanya. Ituring mo na itong pakiusap ko. Palitan mo ang iyong kapatid at magpakasal ka kay Fang Chen. Nang makitang nag-aalangan pa rin siya, nagitngit ang mga ngipin ni Liu Zengyan. At yumuko. Gusto mo bang lumuhod pa ako sa harap mo? Nagulat si Liu Roxu. Agad siyang inalalayan. Itay, huwag po kayong ganyan. Papayag na po ako. Papayag na ako. Okay na po ba? Sa sandaling pumayag siya, puno ng hinanakit ang kanyang mga mata. Sa ganoong paraan, tumayo ng tuwid si Liu Zengyan. Ang batong matagal nang nakabara sa kanyang puso ay sa wakas ay natanggal. Ngumiti siya ng may malaking ginhawa. Tumingin siya kay Fang Chen. Xiao Chen, ano sa tingin mo? Tahimik na nakaupo si Fang Chen sa sulok. Dahan-dahang umiinom ng tsaa. Nang marinig ito,
Itinaas niya ang kanyang mga mata at tiningnan ang nakayukong si Liu Roxu na may luha sa mga mata. Tahimik siyang nagbuntong hininga sa kanyang puso. Kawawa naman. Pinagtutulungan ng sariling pamilya. Ang pamilya Liu ay walang intensyong ipakasal ang henyong si Liu Ruyan kay Fang Chen. Matagal na nilang pinlano na gawing sakripisyo si Liu Roxu mula sa pagbabanta ni Liu Ruyan na magpapakamatay hanggang sa mungkahi ni Wang Yingfeng na magpalit ng ikakasal at sa paggamit ni Liu Zhengyat ng emosyon. Lahat ng ito ay kanilang pinagplanuhan. Si Liu Roxu ay dalisay at mabait. Madali siyang nalinlang at pumayag na pumalit ang isang kaawa-awang babae tulad niya. Paano ito sasaktan ni Fang Chen? Kinuha niya ang papel at panulat na lagi niyang dala. At nagsulat ng isang tala, Tiyo. Hindi na kailangang pilitin si Roxu. Inalagaan ako ng pamilya Liu sa loob ng 10 taon. Sapat na iyon para mabayaran ang utang na loob sa pagligtas sa buhay ng aking ama noon. Ang usapin sa kasal ay dito na magtatapos ngayon. Kahit hindi para kay Liu Roxu. Balak pa rin ni Fang Chen na kanselahin ang kasunduan. Mula nang iligtas nila ng kanyang ama si Lolo Liu, 10 taon na ang nakalipas. Lagi na silang nanunuluyan sa mansyon ng mga Liu. Mula nang pumanaw ang kanyang ama, 3 taon na ang nakalipas. Naging malamig ang pakikitungo sa kanya ng buong pamilya Liu. Naiintindihan ni Fang Chen. Naubos na ang pasensya ng pamilya Liu. Kung hindi lang dahil sa takot na masira ang kanilang reputasyon sa paglabag sa kasunduan. Matagal na nilang pinalayas si Fang Chen sa mansyon ng mga Liu. Ngayon, oras na para umalis siya. Matapos basahin ang kanyang sinabi. Lihim na natuwa si Liu Zhengyat. Si Fang Chen sa pamilya Liu. Bawat araw ay isang paalala kay Liu Zhengyat na ang pamilya Liu ay may malaking utang na loob sa mag-amang Fang Chen. Araw-araw. Taon-taon. Para itong tinik sa lalamunan ni Liu Zhengyat. Ngunit wala siyang magawa. Ngayong aalis na siya. Ito ay isang napakalaking magandang balita. Ang nakakagulat. Si Wang Yingfeng ay taimtim na nagsabi. Xiao Chen. Paano naman mangyayari yan? Ang kasunduan ay itinakda ng matandang Ginoo. Paano namin susuwayin ang kagustuhan ng matanda? Kung sakaling bumalik siya mula sa kanyang paglalakbay at malaman na hindi namin tinupad ang kasunduan. Kami ng iyong tiyo ay malalagot. Kung talagang pinasasalamatan mo ang 10 taong pag-aalaga sa iyo ng pamilya Liu. Pakasalan mo na si Roxu. Mula ngayon, tayo ay isang pamilya na. Ilang matatalinong miyembro ng angkan ang nakakita sa tunay na layunin ni Wang Yingfeng. Gusto niyang ipakasal si Liu Roxu sa piping si Fang Chen para sirain ang kanyang buong buhay at alisin ang banta sa kanyang anak na si Liu Ruyan. Si Liu Roxu ay may pambihirang karisma at ang kanyang ganda ay kilala sa malayo at malapit. Maraming mga anak mula sa malalaking pamilya ang naghahangad sa kanya. Kung siya ay makapag-asawa sa isang mayamang pamilya o maging asawa o kerida ng isang makapangyarihang tao, walang dudang magiging karibal siya ni Liu Ruyan. Ngayon, sa pagpapakasal sa kanya kay Fang Chen, ang basurang ito na walang espiritual na ugat ay tuluyang aalisin ang panganib na ito. Napakasama talaga. Malinaw na nakikita ni Fang Chen ang lahat. Tumingin siya sa tahimik na umiiyak na si Liu Roxu. Isang buntong hininga ng kawalan ng magawa. Lihim siyang nag-isip sa kanyang puso. Kahit natulungan ko siya ngayon, pagkaalis ko, hindi pa rin siya makakataka sa masamang kamay ni Wang Yingfeng. Sa panahong iyon, ang kanyang kahihinatnan ay maaaring mas masahol pa kaysa sa pagpapakasal sa isang pipi. Sa mga nakaraang taon, si Liu Roxu ang tanging taong mabait sa kanya. Noong taong pumanaw ang kanyang ama, labis siyang nalungkot at nagkasakit ng malubha. Nakahiga siya sa kama sa loob ng 7 araw at 7 gabi. Hindi siya pinansin ng pamilya Liu. Si Liu Roxu ang
Nag-alaga sa kanya sa tabi ng kama sa loob ng 7 araw ng walang tulog. Dahil doon, nalampasan niya ang pagsubok na iyon. Hindi niya talaga matiis. Naiwanan ang dalisay at mabait na dalagang ito, na mag-isang harapin ang kanyang kapalaran sa impyerno ng pamilya Liu. Nag-isip siya ng malalim. Walang magawa. Kinuha niya ang panulat at nagsulat ng isang salita para kay Wang Yingfeng. Sige. Ngumiti si Wang Yingfeng. Masiglang sinabi, Roxu, dalhin mo na si Fang Chen para sukatan ng damit. Pagkatapos ng 1 buwan, ikakasal na kayo. Hindi na siya makapaghintay na maikasal sila. Baka magbago pa ang isip. Pinunasan ni Liu Ruxui ang kanyang mga luha. Lumapit siya kay Fang Chen na may namumugtong mga mata. Sumama ka sa akin. Mayroon din akong sasabihin sa iyo. Baodor. Sabi nila Baodor. Ngunit sa totoo lang, mas maganda lang ito ng kaunti sa silid ng mga katulong. Napakasimple. Binuksan ni Liu Ruxui ang drawer ng kanyang salamin. Mula sa sulok, kinuha niya ang isang maliit na supot na maingat na itinago. Naglalaman ito ng malalaki at maliliit na piraso ng pilak. Munting pipi. Hindi mo dapat tinanggap. Bumuntong hininga si Liu Ruxu. Hindi nila tunay na nais na pakasalan mo ako. Ayaw lang nilang magkaroon ng reputasyon na walang utang na loob. Kapag pumasok na ang kapatid ko sa King Yunsek, pahirapan ka nila at hahanap ng paraan para paalisin ka. Bahagyang umiti si Fang Chen. Naisip niya, hindi pala tanga ang babaeng ito. Inilagay ni Liu Ruxui ang supot ng pera sa kamay ni Fang Chen. Mahinahong sinabi, dalhin mo ang perang ito at umalis ka na sa mansyon ng mga Liu. Umalis ka na sa lungsod ng Guizhou. Ayokong maranasan mo rin ang buhay na tulad ng sa akin. Nagsulat si Fang Chen ng isang tala. Ikaw. Isang mapait na ngiti ang lumabas sa labi ni Liu Ruxui. Ito ang aking tahanan. Kahit gaano sila kasama sa akin, hindi ako maaaring umalis. Bigla niyang narinig ang mga katulong na nagtatawanan. Papunta sa bodega para kumuha ng seda. Kinabahan siya. Bilisan mo. Umalis ka na. Huwag ka nang mag-atubili. Ngunit sa isiping ang pag-alis na ito ay maaaring maging panghabang buhay. Sa buhay na ito, hindi na niya muling makikita ang kasamang ito na lumaki kasama niya. Isang hindi maipaliwanag na pighati ang bumalot sa kanyang puso. Paos niyang sinabi, sa labas, huwag kang basta-basta magtitiwala sa mga hindi kilala. Huwag mong kainin ang kanilang pagkain. Huwag mong inumin ang kanilang tubig. At huwag kang basta-basta makipag-usap sa mga tao. Kung malaman nilang pipi ka, aabusuhin ka nila. Naintindihan mo ba? Munting pipi. Habang nagsasalita, may halong iyak na ang kanyang boses. Namumuo ang mga butil ng luha sa kanyang mga mata. Lumapit si Fang Chen at hinaplos ang kanyang ulo. Isang malambing na tinig ang marahang narinig. Mula ngayon, dapat mo na akong tawaging asawa. Biglang itinaas ni Liu Ruxui ang kanyang ulo. Nanlaki ang kanyang mga mata na parang dugo. Na parang nakakita ng multo. Nautal na sinabi, nagsalita ka? Hindi ka pipi. Ngumiti si Fang Chen. Sinabi ko bang pipi ako? Nagkagulo ang isip ni Liu Ruxui. Gulat na sinabi, ikaw, nagkukunwari kang pipi. Bakit? Nakatalikod si Fang Chen. Tahimik na tumingin sa kalangitan sa labas ng bintana. Sa maaliwalas na kalangitan, sunod-sunod na 2 malakas na kulog ang narinig. Nagulat si Liu Ruxui sa biglaang kulog. Paanong biglang kumidlat? Ang kulog na ito ay tulad ng 3 taon na ang nakalipas. Ngunit walang ekspresyon ang mukha ni Fang Chen. Ito ang dahilan kung bakit siya nagpanggap na pipi. Mayroon siyang isang mahiwagang bin sa kanyang katawan. Sa tuwing siya ay nagsasalita,
Isang bahagi ng aura ng Bin ang lumalabas, na nagdudulot ng dagundong ng kulog ng langit. Mula pagkabata, binalaan na siya ng kanyang ama na huwag magsalita. Sa loob ng 18 taon, palagi niyang sinusunod ang tagubili ng kanyang ama. Maliban noong gabi ng kanyang kamatayan, kumidlat at kumulog, na hindi tumigil buong gabi. Nakita ni Liu Ruxue ang isang bakas ng kalungkutan sa kanyang ekspresyon. Akala niya ay mayroon itong malalim na dahilan. Mahinahon niyang sinabi, "Sige na. Sige na. Hindi na ako magtatanong. Mag-empek ka na at umalis. Kung malaman ni Tita Wang na nagpapanggap ka lang na pipi, maghihinala na naman siya." Humarap si Fang Chen at marahang hinawakan ang kanyang kamay. "Hindi ako aalis. Mananatili ako para pakasalan ka. Mula ngayon, poprotektahan kita." Biglang namula ang magandang mukha ni Liu Ruxue. Umaalingaungaw sa kanyang tainga ang mga salitang ipoprotektahan kita. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay. Mahinang sinabi, "Huwag kang magyabang. Ang espiritual na ugat mo ay mas mahina pa kaysa sa akin." Umiti lang si Fang Chen at hindi nagsalita. Bago mamatay ang kanyang ama, sinabi nito sa kanya ang katotohanan tungkol sa Bin. Ito ay isang banal na bagay na may malaking potensyal. Kailangan ng 18 taon para ito tumubo. Pagkatapos tumubo, ang may-ari nito ay magkakaroon ng isang malaking pagbabago. Ngayon ang huling araw ng ika-negatibo 18 taon. Sa unang sinag ng liwanag bukas, muling isisilang si Fang Chen mula sa apoy. Sa panahong iyon, wala nang piping si Fang Chen sa mundo. At lalong wala nang basurang si Fang Chen. Tahimik niyang tinitigan si Liu Ruxue. May tiwalang sinabi, "Magtiwala ka sa akin." Tumingin si Liu Ruxue sa kalmado at matatag na mga mata ni Fang Chen. Isang mainit na agos ang dumaloy sa kanyang puso. Mula nang mamatay ang kanyang ina, ito ang unang pagkakataon na may nagsabing poprotektahan siya. Pagkatapos ng matagal na pag-iisip, muli niyang inilagay ang supot ng pera sa kamay ni Fang Chen. Bahagyang kumunot ang noo ni Fang Chen. Hindi pa rin siya naniniwala sa akin. Hindi rin nakapagtataka. Pipi pa rin siya ngayon. At isang mortal na walang espiritual na ugat. Pagkatapos tumubo ng Bin bukas, lahat ay magbabago. Tinitigan siya ni Liu Ruxue. May bahid ng pamumula sa kanyang mga pisngi. Mahinang sinabi, "Gamitin mo itong handog sa pagpapakasal sa akin." Boom! Hindi ito kulog mula sa langit, kundi mula sa puso ni Fang Chen. Hindi niya kailanman inisip na isang araw, may isang babae na gagamitin ang lahat ng kanyang naipon para gawing handog sa pagpapakasal sa kanya. Isang hindi maipaliwanag na damdamin ang bumalot sa puso ni Fang Chen. Nagbigay ito sa kanya ng pagnanais na yakapin ng mahigpit si Liu Ruxue at protektahan siya ng husto. "Anong tinitingin-tingin mo dyan?" Inunat ni Liu Ruxue ang kanyang maliit na kamay at marahang inayos ang kanyang damit. Mahinahon niyang sinabi, "Si Tio ay namuhay ng simple. Wala siyang gaanong iniwan sa iyo. Sana makatulong sa iyo ang mga naipon kong ito." Hirap na rin siya sa buhay. Ngunit iniisip pa rin niya si Fang Chen. Hindi na napigilan ni Fang Chen. Hinawakan niya ang kanyang payat na baywang at niyakap siya. Muling nagsalita sa malambing na tinig. "Marahil ang ating pagsasama ay isang aksidente. Ngunit ang wakas ay tama. Ang pinakamagandang kasal ay ang makatagpo ng tamang tao." Marahil, natagpuan na ni Fang Chen ang pinakatamang tao. Namula ng husto ang mukha ni Liu Ruxue sa hiya. Tulad ng isang persimmon sa taglagas. Naging blanko ang kanyang isipan. At nanigas ang kanyang katawan. Hindi makagalaw. Hinayaan na lang niyang yakapin siya ni Fang Chen. Matagal bago siya nakabawi. Natatarantang kumawala.
Ako. Ako. Maglalaban na ako. Habang tinitingnan ang kanyang tumatakbong likod. Ibinaba ni Fang Chen ang supot ng pera sa mesa. At ngumiti. Paano magiging ganito kasimple ang pagpapakasal sa aking asawa? Roxu. Ikakasal ako sa iyo ng marangya. Boom! Boom! Dalawang sunod-sunod na kulog ang umalingaw-ngaw. Tinitigan ni Fang Chen ng masama ang kalangitan. CJ. Kumulog lang kayo. Pagkatapos ng gabing ito, wala na kayong pagkakataon. Sa likod bahay. Sa silid tulugan ni Wang Yingfeng. Paano mo nagawang ipakasal ang pinsan kong si Roxu sa basurang si Fang Chen? Si Lu Zeng, na 10 taon ding nanirahan sa mansyon ng mga Liu, ay nakaluhod sa harap ni Wang Yingfeng. Puno ng pagkabalisa ang kanyang mukha. Pakiusap. Bawiin mo ang iyong desisyon. Ipakasal mo na lang sa akin ang pinsan ko. Si Lu Zeng ay pamangkin ni Wang Yingfeng. Matalino at isang henyo na may 3 gradong espiritual na ugat. Kaya't dinala siya ni Wang Yingfeng sa mansyon ng mga Liu mula pagkabata para sanain. Naging matagumpay naman siya. Sa edad na 20, nasa 5th antas na siya ng key refining. Dahil dito, ipinagmalaki ni Wang Yingfeng ang kanyang sarili sa harap ng kanyang pamilya. Ang tanging problema ni Wang Yingfeng ay mahal na mahal ni Lu Zeng si Liu Roxu. At itinuturing siyang sariling babae. Zeng-er. Ang pagpapakasal ni Roxu kay Fang Chen ay tungkol sa kinabukasan ng pamilya Liu. Sa ibang bagay, pwede kitang pagbigyan, tita. Ngunit sa bagay na ito, hindi kita hahayaang magkalat. Para tuluyang sirain si Liu Roxu, gagawin ni Wang Yingfeng ang lahat para ilibing siya. Sa tabi ng basurang si Fang Chen, para sirain ang kanyang buong buhay. Ngunit nang makita ang malungkot na mukha ni Lu Zeng, sa huli, lumambot ang kanyang puso. Makahulugan niyang sinabi, hindi lang kita pinapayagang guluhin ang kanilang kasal. Hindi ko sinabing hindi ka pwedeng kumilos pagkatapos nilang ikasal. Kung sakaling mamatay si Fang Chen sa isang aksidente, pwede mo nang pakasalan si Roxu. Di ba? Kung magiging biyuda si Liu Roxu, ang mga malalaking pamilya at makapangyarihang tao ay hindi rin siya tatanggapin. Sino ang magpapakasal sa isang biyuda? Hindi ba't nakakahiya? Naintindihan ko na. Salamat, tita. Biglang naliwanagan si Lu Zeng. Nagpakita ng masayang ekspresyon. Pamangkin. Babalik na ako para tulungan si Fang Chen sa pag-aayos ng kasal. Para maikasal sila sa lalong madaling panahon. Ngumiti si Lu Zeng. Sige na. Bukas. Huwag mong kalimutang gumising ng maaga. Sasamahan ka ni tita sa detection tower. Para muling suriin ang iyong antas ng espiritual na ugat. Ngumiti si Wang Yingfeng. Nagbigay galang si Lu Zeng. At umalis na may ngiti sa mukha. Ngunit pagkalabas niya sa silid ni Wang Yingfeng, unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang mukha. At napalitan ng isang masamang tingin. Hahayaan mo akong pakasalan ang gamit na ni Fang Chen? Talagang naisip pa iyon ng matandang babaeng iyon. Ako. Si Lu Zeng. Gusto ko ang pinakamaganda. Pagkatapos ng pagsusuri bukas. Kung mas mataas na espiritual na ugat ang matuklasan. Sa harap ng lahat ng tagapamilya Liu, aagawin ko si Liu Roxu pabalik. Isang umaga. Sa kanlurang bakuran ng mansyon ng mga Liu. Sa isang simpleng silid. Si Fang Chen ay pabalik-balik na naglalakad sa loob ng silid. Paminsan-minsan ay tumitingin sa labas ng bintana sa kalangitan. Puno ng dugo ang kanyang mga mata. Bakit hindi pa sumisikat ang araw? Kinakabahan si Fang Chen. Hinintay niya ang araw na ito sa loob ng 18 taon. Akala niya ay mayroon siyang sapat na pagpipigil sa sarili.
na hindi maaapektuhan ng mga panlabas na bagay ang kanyang emosyon. At kalmadong haharapin ang pagtubo ng Bin. Ngunit nang dumating ang araw na ito, hindi siya nakatulog buong gabi. Puno ng kaba ang kanyang puso. Hindi naman ako niloloko ni Itay. Di ba? Talaga bang napakahiwaga ng Bin na ito? Talaga bang magagawa nitong baguhin ako ng husto? Maraming iniisip ang gumugulo sa kanya. Kaya't hindi maiwasang huminga ng malalim si Fang Chen dahil sa kaba. Sa isang iglap, isang nakakasilaw na sinag ng liwanag ang tumagos sa mga ulap. At pumasok sa silid. Halos kasabay nito, may narinig si Fang Chen na mga tunog ng pagkabiyak. Tulad ng pagkabiyak ng isang matigas na balat. Tumubo na ang Bin. Ang 18 taong paghihintay. Ang sandali ng muling pagsilang ay dumating na. Agad siyang umupo nang nakakrus ang mga binti. Huminga ng malalim at nag-concentrate. Ang tunog ng pagkabiyak sa kanyang tainga ay lalong lumalakas. Sa simula, parang huni ng lamok. Pagkatapos ay parang malakas na ulan. Pagkatapos, parang tunog ng mga tambol ang digmaan. At sa huli, isang dagundong na parang gumuho ang bundok at nabiyak ang lupa. Na parang malapit lang sa kanyang tainga. Nagdilim ang paningin ni Fang Chen. Sa dilim, nakita niya ang isang usbong na sumisibol mula sa lupa. Ang paglitaw nito ay tila nagambala ang isang kataas-taasang nilalang. Nagpabagsak ito ng sunod-sunod na mapanirang mga kidlat. Nais itong itulak pabalik sa ilalim ng lupa. Dahan-dahang bumuka ang usbong. At basta na lang sinipsip ang lahat ng kidlat na tumama dito. At lumaki ito sa bilis na nakikita ng mata. 1 pulgada. 2 pulgada. 3 pulgada. 1 zhang. 2 zhang. 3 zhang. 10 zhang. 100 zhang. 1,000 zhang. Nakita ni Fang Chen kung paano ang isang butil ng Bin. Ginamit ang kulog at kidlat ng langit at lupa bilang pagkain. At naging isang napakalaking puno na hindi matanaw ang dulo. Alam ng kidlat na hindi nito mapipigilan ang paglaki nito. Kaya't unti-unti itong huminto. Akala ni Fang Chen ay tapos na ang lahat. Isang malakas at makapangyarihang sigaw ang umalingaw-ngaw. Sino ang nangahas na nakawin ang banal na puno ng aking sinaunang tribo ng Taiksu? Kahit sino ka man. Kahit nasaan ka man. Hahanapin ka namin. Hahanapin ka namin. Nang marinig ang sigaw, naramdaman niyang parang sasabog ang kanyang ulo. Ang kanyang kaluluwa ay parang dudurugin sa gitna ng walang kapantay na kapangyarihan. Sa kritikal na sandali, nagpakawala ang sinaunang puno ng Taiksu ng mga berdeng sinag ng liwanag. Na pumasok sa katawan ni Fang Chen. Unti-unting nawala ang pakiramdam ng pagkapunit. At sa ilalim ng epekto ng berdeng liwanag, isang espiritual na ugat ang nabuo sa kanyang dantian. Namumutla ang mukha ni Fang Chen matapos makaligtas. Sino iyon? Isang sigaw na nagmula sa hindi mabilang na espasyo at panahon. Ay halos sumira sa kanya. At bakit niya sinabing ang punong ito ay mula sa tribo ng Taiksu? Hindi ba't bigay ito ng kanyang ama? Matagal bago kumalma ang kanyang puso. Hindi sinasadyang tumingin siya sa kanyang tiyan. At nanginginig ang kanyang boses. Espiritual na ugat. Mayroon na akong espiritual na ugat. Sumigaw siya nang may hindi kapanipaniwalang kagalakan. Ang 18 taong paghihintay para sa pagbabago ay sa wakas dumating na. Matagal bago kumalma si Fang Chen. At maingat na sinuri ang kanyang espiritual na ugat. Nang makita ito, natigilan siya. Transparent. Ang kanyang espiritual na ugat ay transparent. Walang anumang kulay. Pula. Kahel. Dilaw. Berde. Cyan. Asul. Lila. Itim. Puti. Walang transparent. Ang espiritual na ugat ni Liu Ruyan ay kulay asul.
na nangangahulugang mayroon siyang ika-6 na gradong espiritual na ugat. Sabi sa alamat, ang pinakamataas ay ang puting espiritual na ugat, na kumakatawan sa ika-9 na grado. Ngunit ang transparent na espiritual na ugat ay hindi pa naririnig. Mukhang kailangan kong pumunta sa detection shop para kumpirmahin. Sabi ni Fang Chen sa kanyang sarili. Sa kontinente, may isang sinaunang kapangyarihan na tinatawag na Tianji Hall. Ang tanyag na Qingyun sect ay isa lamang sa 9 na pangunahing sekta sa ilalim nito. Sa bawat lungsod, nagtayo ito ng isang detection tower upang suriin ang espiritual na ugat ng lahat ng libre. Kung may matuklasang mahusay na espiritual na ugat, maaaring mag-apply sa lokal na Tower Master upang sumali sa sekta ng teritoryo. Halimbawa, si Liu Ruyan ay natuklasan na may ika-6 na gradong espiritual na ugat sa detection tower na nakakuha ng atensyon ng isang elder mula sa Qingyun sect at naging isang itinakdang direktang disipulo. Sinasabing kung ang talento ay laban sa kalikasan, maaaring makuha ang atensyon ng mga tao mula sa Tianji Hall at gawing disipulo ng Tianji Hall. Ngunit ito ay sabi-sabi lamang. Mula nang itatag ang detection tower sa lungsod ng Guzhou, wala pang sinuman ang direktang kinuha ng Tianji Hall. Kung gusto mong makapasok sa Tianji Hall, kailangan mong mag-aral sa 9 na pangunahing sekta sa loob ng 3 taon. Sa panahong iyon, ang mga pinakamahuhusay na henyo lamang ang magkakaroon ng pagkakataong mapili ng Tianji Hall. Hindi niya alam kung anong grado ang kanyang transparent na espiritual na ugat. Sa sandaling ito, biglang natuklasan ni Fang Chen na sa malagong Taiksu Divine Tree nakasabit ang maraming malalaking transparent na prutas. Sa pinakamababang nakasabit na prutas, mayroong isang nakatagong pamamaraan ng cultivation. Swantyre High-Grade Mind Technique, Sunlong Scripture. Nang makita ang mga salita sa pamamaraan ng cultivation, nagulat si Fang Chen. Bilang isang matagal ng pamilya sa lungsod ng Guzhou, ang pamana ng pamilya Liu ay isang Huangtyre mid-grade sword technique lamang. Ito ay isa sa 10 nangungunang pamamaraan ng cultivation sa lungsod ng Guzhou. Maraming beses na dumanas ng krisis ang pamilya Liu sa kasaysayan. At lahat ng iyon ay dahil sa pagnanasa ng iba rito. Ang isang Xuantyre high-grade na pamamaraan ay sapat na para magdulot ng kaguluhan sa mundo. Bumilis ang kanyang paghinga at lumapit siya sa puno. Sinubukan niyang tumalon para abutin ang prutas. Ngunit may isang hindi nakikitang puwersa ang nagtulak sa kanya pabalik sa lupa. Isang impormasyon ang dahan-dahang lumitaw sa kanyang isipan. Ang pinakamababang prutas ay makukuha lamang sa Foundation Establishment Realm. Pagkatapos, ang madilim na mundo sa kanyang harapan ay unti-unting nawala. At bumalik siya sa kanyang simpleng silid. Natigilan siya. Ang kanyang karanasan kanina ay parang panaginip lamang. Ngunit ang espiritual na ugat sa kanyang tiyan ay nagsasabi sa kanya na lahat ng iyon ay totoo. Sunlong Scripture. Foundation Establishment Realm. Tuwang-tuwa na dinilaan ni Fang Chen ang kanyang mga labi. Nais niyang makarating agad sa Foundation Establishment Realm. Hindi niya sinayang ang anumang oras at umalis sa mansyon ng mga Liu. Tumatakbo. Dumating siya sa detection tower na hinihingal. Maaga pa sa umaga. Hindi pa bukas ang detection tower. Naghihintay sa harap ng tower ang mga kabataang lalaki at babae na magpapasuri. Zheng Er. Muling pagsusuri ngayon. Huwag kang kabahan. Sinabi ng Tower Master na noong huli ay kinabahan ka. Kaya't mas mababa ang resulta ng iyong pagsusuri kaysa sa normal. Dapat ay nasa 3 gradong mataas na antas ka. Ngunit dahil sa kaba, 3 gradong gitnang antas lang ang lumabas. Dahil sa pagkakaibang iyon, hindi ko maipaglaban para sa iyo ang mas maraming mapagkukunan sa pamilya Liu. Mahigpit na kinuyom ni Lu Zeng ang kanyang kamao. Ang yaman ng pamilya Liu ay limitado na.
Karamihan ay ibinibigay kay Liu Ruyan. Ang natitira ay kailangang ipamahagi ayon sa talento. Marami sa pamilya Liu ang may 3 gradong espiritual na ugat. Mas mababa siya ng 1 grado kaysa sa iba. Kaya't ang mga mapagkukunan na natatanggap niya ay mas kaunti. Kaya sa muling pagsusuri na ito, kailangan niyang makuha ang kanyang tunay na antas. Kung matuklasan na ikaw ay nasa 3 gradong mataas na antas, gagawin ko ang lahat para kumbinsihin ang pamilya Liu. Napayagan kang sanain ang Liu clan sword art ng pamilya Liu bilang isang pagbubukod. Para sa pamangkin na ito, handa nang isugal ni Wang Yingfeng ang lahat. Ang pangunahing sikreto ng pamilya Liu ay balak niyang ituro sa tagalabas na ito. Ano? Tuwang-tuwa si Lu Zeng. Ang Liu clan sword art ay isang huang-tier mid-grade na pamamaraan ng cultivation. Ito ay isang napakalakas na pamamaraan ng cultivation na kabilang sa mga nangunguna sa lungsod ng Guizhou. Tanging ang pamilya Liu at ang kanilang mga kamag-anak ang may access dito. Sa loob ng 10 taon sa pamilya Liu, tiniis niya ang tingin ng iba. Sa wakas, mahahawakan na niya ang pinakapangunahing bagay ng pamilya Liu. Sa gitna ng kanyang kagalakan, isang pamilyar na anino ang dumaan sa gilid ng kanyang mata. Nagulat siya. Fang Chen. Anong ginagawa mo rito? Kalmadong nagsulat si Fang Chen ng isang papel, pareho lang tayo. Bago maabot ang isang tiyak na antas ng lakas. Mas mabuting magpatuloy sa pagpapanggap na pipi. Upang hindi paghinalaan ng mga tagapamilya Liu. Pareho sa akin. Umiling si Lu Zeng. Puno ng paghamak ang kanyang mga mata. Nandito siya para muling suriin ang mas mataas na espiritual na ugat. Ilang beses nang sinuri si Fang Chen. Ano ang silbi ng muling pagsusuri? Tinapik niya ang balikat ni Fang Chen. Huwag kang mag-alala. Ang mga bagay na tulad nito ay likas. Kung mayroon. Mayroon. Kung wala. Wala. Ano ang masama sa pagiging isang mortal sa buong buhay? Bakit kailangang habulin ang isang bagay na hindi mo makukuha? Lihim na kinuyom ni Fang Chen ang kanyang mga kamao. Bakit ako itinakdang maging isang mortal sa buong buhay? Habang ikaw ay isang mataas at makapangyarihang mandirigma. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Ang Tower Master ay isang tamad na matanda. 10 taon nang ginagawa ang parehong trabaho. Matagal nang manhid. Walang ekspresyon na sinabi. Ganoon pa rin ang patakaran. Ang mga may mahusay na kakayahan ay makakatanggap ng gantimpala na pamamaraan ng cultivation. Walang pakialam ang lahat. Dahil ang gantimpala ay hindi basta-basta makukuha ng ordinaryong tao. Sa mga nakaraang dekada, ang tanging nakakuha nito ay si Liu Ruyan. Sa kanyang ika-6 na gradong espiritual na ugat. Nakatanggap siya ng isang huang-tier low-grade mind technique bilang gantimpala. Sa tulong ng pamamaraan na ito, sa loob lamang ng kalahating taon, si Liu Ruyan ay umabot na sa ika-8 antas ng Qi refining. Ang ika-6 na gradong espiritual na ugat ay nakakuha lamang ng pinakamababang antas na pamamaraan. Hindi na kailangang isipin pa ng iba. Ngunit biglang nagliwanag ang mga mata ni Fang Chen. May mga pamamaraan pa palang pwedeng makuha. Gusto niyang umabot sa Foundation Establishment Realm. At kailangan niya ng isang mind technique para magawa iyon. Ang mind technique ay isang pamamaraan ng cultivation na partikular para sa pag-angat ng antas. Kumpara sa sword technique, fist technique, at iba pang mga pamamaraan ng pag-atake. Ang mind technique ay mas mahalaga at mas bihira. Bawat kapangyarihan ay itinuturing ang mind technique na isang kayamanan. At hindi ito pinapahintulutan sa mga tagalabas. Ang detection tower ang tanging lugar kung saan ang mga ordinaryong tao ay makakakuha ng gantimpalang mind technique. Ngunit napakahirap itong makuha. Hindi rin sigurado si Fang Chen kung makakatanggap siya ng gantimpala. Pagkatapos ng lahat, kung anong antas ang transparent na espiritual na ugat. Wala siyang ideya.
Pumasok ang lahat sa detection tower. Sa loob ng tower, may maraming hiwalay na mga silid. Ang karamihan ay mula sa pamilya Liu. Pumasok si Fang Chen at Lu Zeng sa magkatabing silid. Puno ng kumpiyansa si Lu Zeng. Tumingin siya sa gilid kay Fang Chen na may mapanuksong ngiti. Mamaya, huwag kang magugulat sa tunay na antas ng aking espiritual na ugat. May tiwala siya na sa pagkakataong ito ay makakapagsuri siya ng 3 gradong mataas na antas na espiritual na ugat. Sa ganoong paraan, mas tataas pa ang kanyang katayuan sa pamilya Liu. Sa panahong iyon, mas madali niyang maaagaw si Liu Roxu. Kalmadong nagsulat si Fang Chen ng isang tala. Tingnan natin. Mayroon na rin siyang espiritual na ugat. Kahit na ito ay transparent. Sa utos ng Tower Master, sabay-sabay na pumasok ang lahat sa mga silid ng pagsusuri. Ito na ang ika-4 na beses ni Fang Chen dito. Pagkatapos isara ang pintong bato, hindi maiwasang kabahan siyang tumingin sa gitna ng silid. Sa isang nakalutang na crystal ruler, mayroon itong 9 na kulay ng marka na kumakatawan sa mga antas mula 1 hanggang 9. Kapag inilagay ang palad dito, ang espiritual na ugat ng mandirigma ay mag-a-activate ng kaukulang kulay sa crystal ruler na magpapakita ng antas ng espiritual na ugat. Ang pagsusuri nito ay napakatumpak. Walang mali. Huminga ng malalim. Lumapit si Fang Chen sa crystal ruler at inilagay ang kanyang palad dito. Wow! Agad na nanginig ang crystal ruler. Isang alon ang unti-unting umakyat mula sa ibaba. Umabot ito sa pulang marka. At pagkatapos ay walang tigil na umakyat sa kahel na marka. Bahagyang gumaan ang loob ni Fang Chen. Medyo nag-aalala siya na ang transparent na espiritual na ugat ay isang uri ng walang gradong basurang espiritual na ugat. Mabilis na umabot ang alon sa dilaw na marka. At pagkatapos ay mabilis na umakyat sa berdeng marka. Bumilis ang tibok ng puso ni Fang Chen. Ang berde ay kumakatawan sa ika-4 na gradong espiritual na ugat. Ito ay mas mataas na kaysa sa antas ni Lu Zeng. Sa lungsod ng Guizhou, ito ay maituturing na isang bihirang at mahusay na espiritual na ugat. Ngunit halatang hindi humihinto ang alon. Siyan! Asul! Kinuyom ni Fang Chen ang kanyang mga kamao. Malakas na kumabog ang kanyang puso. Ika-6 na gradong espiritual na ugat. Naabot niya ang antas ng espiritual na ugat ni Liu Ruyan. Ngunit hindi huminto ang alon. Lila. 1 grado. Itim. 8 grado. Nasa lalamunan na ni Fang Chen ang kanyang puso. Hindi maiwasang matuyo ang kanyang lalamunan. 8 grado. Naabot niya ang 8 grado. Sinira niya ang pinakamataas na record sa lungsod ng Guizhou. Ginoo. Ang alon ay nagtataglay pa rin ng napakalaking lakas. Mabilis itong umakyat sa pinakamataas na marka. Ika-9 na grado. Ika-9 na grado. Nanlaki ang mga mata ni Fang Chen. Sabi nila, puno ng hindi mapigilang kagalakan ang kanyang mga mata. Mayroon akong walang kapantay na ika-9 na gradong espiritual na ugat. Ito ay isang maalamat na antas. Ngunit hindi pa rin tumitigil ang alon na iyon. Muli itong umakyat. Ang dulo ng crystal ruler ay isang malaking blanko. Walang anumang marka. Ngunit patuloy pa rin sa pag-akyat ang alon. Hanggang sa lumampas ito sa ruler. At lumabas ng silid. Dahil dito, natulala si Fang Chen. Anong uri ng espiritual na ugat ang mayroon ako? Nagpasuri siya. Pero parang hindi rin. Halos kasabay ng paglabas ng alon sa crystal ruler. Sa kabilang silid, tinitingnan ni Lu Zeng ang crystal ruler. Ang bilis ng pag-akyat ng alon ay pabagal ng pabagal. Tulad ng isang suso na umaakyat sa pader ng may kahirapan. Huminto ito sa pagitan ng 3 gradong gitnang antas at mataas na antas. Napakasama ng kanyang mukha. Umakyat ka. Umakyat ka.
Gago. Malakas na sinuntok ni Lu Zeng ang crystal ruler. Sumisigaw sa galit. Akala niya ay siguradong makukuha niya ang 3 gradong mataas na antas. Ngunit kulang siya ng isang hibla ng buhok. Dahil sa kaunting pagkakaibang ito, hindi niya makukuha ang mga yaman ng pamilya Liu. At lalong hindi ang Liu clan sword art na ipinangako ni Wang Yingfeng. Sa sandaling iyon, ang alon na lumabas mula sa crystal ruler ni Fang Chen ay dumaan sa tabi ng kanyang silid. Ang malakas na puwersa nito ay humila sa alon sa crystal ruler ni Lu Zeng. At muli itong umakyat mula sa pagkahinto. At lumampas sa berde. Siyan, asul, lila, at itim na marka. Sa huli, dahan-dahan itong umakyat at huminto sa puting marka. Ang puting marka ay nagsimulang kumislap. At lalong lumakas ang liwanag. Nakahiga ang Tower Master sa isang upuang yari sa kawayan. May hawak na panulat sa isang kamay. At tamad na hawak ang rehistro sa kabilang kamay. Sa sandaling iyon, unang nagliwanag ang pintong bato ng silid Gethe. 3. Naglabas ito ng isang mapusyaw na pulang liwanag. Sa rehistro, natagpuan niya ang BSG. 3 at sinabi, Silid Kyalgi. 3. Anak ng pamilya Zhu. Zhu Tingting. Unang gradong mababang antas na espiritual na ugat. Pagkatapos, sunod-sunod na nagliwanag ang ibang mga silid. Silid Kyalgi. 7. Xiao Dongjian ng Liu Family Chamber of Commerce. Yu Wangdong. Unang gradong mataas na antas na espiritual na ugat. Silid Kyalgi. 1. Cheng Jiabao. Batang Master ng Kuta. Zheng Xiangqiu. Unang gradong mababang antas. Pagkatapos i-record ang mga resulta ng ilang silid, umiling ang Tower Master. Hay! Ang lungsod ng Guzhou ay lalong humihina taon-taon. Kung hindi dahil sa isang 6 na gradong espiritual na ugat na si Liu Ruyan na lumitaw kamakailan. Ang detection tower ng lungsod ng Guzhou ay matagal nang isinara. Bigla, isang puting liwanag mula sa silid ni Lu Zeng ang sumilip mula sa siwang ng pinto. Kinusap ng Tower Master ang kanyang mga mata. Mukhang nalilito. Puti. Sa isang kalabog. Bigla siyang tumayo. Ang hanging lumabas ay nagpatalsik sa upuan ng ilang metro ang layo. Puno ng hindi kapanipaniwalang pagkabigla ang kanyang matandang mukha. Habang nakatingin kay Lu Zeng, ang lalong nakakasilaw na puting liwanag sa silid ay nagpagulat sa kanya. 4 na salita, 9 na grado. Lumitaw na. Pagkatapos sabihin iyon, biglang lumakas ang puting liwanag. Tulad ng isang nagniningning na araw na naglalabas ng nakakasilaw na liwanag. Nagliwanag ang buong detection tower sa kapusan. Hindi na kayang pigilan ng detection tower ang nagniningning na puting liwanag. Naging isang puting sinag ng liwanag na umakyat sa kalangitan. Natumago sa 9 na patong ng ulap. Sa pamilya Liu. Natapos na ni Liu Ruyan ang kanyang pagme-meditate. Napapalibutan ng espiritual na enerhiya ang kanyang katawan. Nagniningning ang kanyang mga mata. Sa tabi niya, si Liu Zengyan ay puno ng pagmamalaki. Ruyan, naka-breakthrough ka na ba sa 9 na antas ng ki-refining? Sa ganitong edad, ikaw ay walang katulad sa ating lungsod ng Guzhou. Isang bakas na pagmamalaki ang lumitaw sa mukha ni Liu Ruyan. Bilang isang may 6 na gradong espiritual na ugat. Hindi nakapagtataka na mabilis akong mag-cultivate. Pagpunta ko sa Qingyun Sect, makakakuha ako ng Huang Tire mid-grade. O kahit Huang Tire high-grade na mind technique. Mas bibilis pa ang aking pag-cultivate. Nakita niya ang isang puting sinag ng liwanag sa gilid ng kanyang mata. Nagulat siya. Itay. Ano ito? Liu Zeng. Nagulat din si Ian sa pambihirang tanawin sa kanyang harapan.
Pagkatapos ng matagal na pagmamasid, sinabi niya, mula ito sa detection tower. Posible kayang may isang pambihirang espiritual na ugat na lumitaw. Narinig ko sa iyong lolo na maraming taon na ang nakalipas sa kalapit na lungsod ng Biyon. May lumitaw na isang pambihirang henyo na may ika-8 gradong espiritual na ugat. Nang suriin ang kanyang espiritual na ugat, isang itim na sinag ng liwanag ang umakyat sa kalangitan. Tulad na nakikita natin ngayon, ang ika-8 grado ay itim na sinag. Kung gayon, hindi ba't ang puting sinag ay ika-9 na grado? Hindi makapaniwalang tinitigan ni Liu Ruyan ang sinag ng liwanag. Hindi niya namamalayang kinagat ang kanyang mapulang labi. Bilang isang mapagmataas na tao, hindi niya matanggap na sa lungsod ng Guzhou, mayroon pang mas mahusay na espiritual na ugat kaysa sa kanya. At malayong mas mahusay pa. Habang tinitingnan ang unti-unting nawawalang liwanag, kinagat niya ang kanyang ngipin. Binitawan ang hawak na espada at tumakbo patungo sa detection tower. Gusto kong makita kung sino siya. Nag-aalala si Liu Zengyan na baka maging padalos-dalos siya. Ngunit kasabay nito, siya rin ay labis na nagtataka kung sino ang biglang sumulpot na pambihirang henyo na ito. Kaya't binilisan niya ang kanyang mga hakbang at sumunod. Ang buong lungsod ng Guzhou ay nagkagulo dahil sa paglitaw ng puting sinag. Hindi mabilang na mga mandirigma ang nagmamadaling pumunta sa detection tower para masaksihan ang isang himala na minsan lang mangyari sa daan-daang taon. Kabilang sa kanila ay ilang mga matatanda na matagal nang hindi nagpapakita, na napapabalitang patay na. Mga dating pinuno ng angkan. Ang paglitaw ng puting sinag ay nagpilit sa kanilang lahat na lumabas. Nag-uunahan silang masilayan ang tunay na anyo ng pambihirang henyong ito. Nagkakagulo sa labas. Sa loob ng detection tower. Nagkagulo na rin. Ang mga mandirigmang nagsusuri ay nagmamadaling lumabas at pumunta sa harap ng pintong bato ni Liu Zeng. Hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Ang Tower Master naman ay parang nababaliw. Hindi sinasadyang paulit-ulit na sinasabi. Mito. Nasaksihan ko ang isang mito. Sa aking buhay. Nakakita ko ng isang maalamat na ika-9 na gradong espiritual na ugat. Ito ay kapareho ng espiritual na ugat ng ating Tianji Pavilion Master. Isang binatilyo na may mahigpit na nakakuyom na kamao ang nagsiselos. Tower Master. Sigurado ka bang ang ika-9 na grado ang pinakamalakas? Tinitigan siya ng Tower Master. Siyempre. Sabi niya. Ang ika-9 na grado ang pinakamalakas. Tila may naalala. Nag-alinlangan siya. Hindi sigurado na sinabi. Sa mundong ito, mayroong isang espiritual na ugat na higit pa sa ika-9 na grado. Ito ay tinatawag na Wuji Spiritual Root. Sabi sa alamat, ito ay walang anino at walang hugis. At transparent. Ang espiritual na ugat na ito ay 10 o 100 beses na mas malakas kaysa sa ika-9 na grado. Ngunit ang espiritual na ugat na ito ay umiiral lamang sa mga mito. Hindi ito talaga umiiral. Bakit? Sa tingin mo ba mayroon kang Wuji Spiritual Root? Ngumisi ang Tower Master. Ang ika-9 na grado ay isang bagay na titingalain mo sa buong buhay mo. Pahalagahan mo ang pagkakataong makaharap ang isang ika-9 na gradong henyo. Pagdating ng panahon na lumakas siya, sa buong buhay mo, wala ka ng karapatan na tingnan man lang niya. Nang marinig ito, napuno ng kapaitan ang mukha ng binatilyo. Isang pagsusuri lamang ng talento ang nagtakda ng kanilang hinaharap na pagkakaiba sa katayuan. Isa ay isang tunay na dragon sa kalangitan. Ang isa naman ay isang langgam sa lupa. Ang pagkakaibang ito ay malupit at nakakawalang pag-asa. Si Fang Chen sa kabilang silid. Natural na napansin din ang kaguluhan. Hindi kaya. May ika-9 na gradong espiritual na ugat si Liu Zeng. Nagulat si Fang Chen. Kung mayroon siyang ganoong talento,
Bakit matapos kumain ng yaman ng pamilya Liu sa loob ng 10 taon, ay hindi pa rin siya kasing galing ng ika-6 na gradong si Liu Ruyan? Habang nag-iisip siya, biglang napansin niya na muling nagkaroon ng reaksyon ang kanyang crystal ruler. Mula sa ruler ay lumipad ang isang kumpol ng berdeng liwanag na lumapag sa kanyang harapan. Nang mawala ang liwanag, 2 pamamaraan ng cultivation ang lumitaw. Ito ba ang gantimpala para sa akin? Natuwa si Fang Chen. Agad niya itong kinuha at maingat na tiningnan. Ang isa ay isang Huangtire high-grade mind technique na tinatawag na King Feng True Scripture. Ang isa naman ay isang Huangtire high-grade na pamamaraan na tinatawag na 7 Stars Word Art. Ang pinakamataas na antas na pamamaraan ng cultivation sa lungsod ng Guzhou ay Huangtire mid-grade. Ngunit sabay siyang nakakuha ng 2 Huangtire high-grade na pamamaraan. Ang pinakamahalaga, isa sa mga iyon ay isang mind technique na kanyang kailangan. Anong antas ba talaga ako? Bakit napakataas ng gantimpala? Hindi maiwasang magtaka ni Fang Chen. Ang ika-6 na gradong si Liu Ruyan ay nakatanggap lamang ng isang Huangtire low-grade mind technique. Ngunit anuman ang dahilan, sa 2 pamamaraan ng cultivation at sa transparent na espiritual na ugat na ito, mabilis siyang uunlad sa pinakamaikling panahon. Isinuot ang mga pamamaraan. Binuksan ang pintong bato. Ang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ay nakakuha ng atensyon ng maraming manonood. Si Fang Chen pala. Nakatakot ako. Akala ko si Luzeng na ang lumabas. Ang pagsusuri ni Fang Chen sa pagkakataong ito ay tila wala na namang espiritual na ugat. Tama ba? Isang pader lang ang pagitan. Isa ay isang pambihirang ika-9 na grado. Ang isa ay walang espiritual na ugat. Hindi biro ang agwat na ito. Ang pamilya Liu ay isang mahiwagang lugar. 10 taong nanirahan sa ilalim ng kanilang bubong. Nakapagpalaki ng isang basura. At nakapagpalaki rin ng isang naghaharing dragon. Ha. Kumunot ang noo ni Fang Chen. Nais niyang makipagtalo sa kanila. Ngunit nang pag-isipan niya, para saan pa? Ang lihim na pagsasanay ng 2 Huangtire high-grade na pamamaraan. At tahimik na pagpapalakas ng sarili ang pinakamahalaga. Ngayon, wala siyang sinumang maaasahan. Kung malaman ng iba ang tungkol sa kanyang ugat, mas madali siyang mapapahamak. Kaya't mumiti siya ng may kahinahunan. Fang Chen, nandito ka rin? Anong nangyayari? Dumating sina Liu Ruyan at Liu Zengyan. At natagpuan si Fang Chen na nagsusuri rin. Mahigpit na kinagat ni Liu Ruyan ang kanyang mapulang labi. Mabilis na nagtanong. Kalmado ang mukha ni Fang Chen. At nagsulat ng isang tala, si Liu Zeng ay nasuri na may ika-9 na gradong espiritual na ugat. Ano? Agad na namutla ang mukha ni Liu Ruyan at napaatras ng ilang hakbang. Hindi makapaniwala sa katotohanan. Impossible. Impossible ito. Talagang ika-9 na grado ang lumabas. At ito pa ay si Liu Zeng na nakatira sa kanilang bahay. Dahil sa kanyang pagiging mapagmataas, hindi niya nakayanan ang dagok at napaiyak. Lihim na bumuntong hininga si Fang Chen. Palagi niyang nararamdaman na may mali sa resulta ng pagsusuri ng espiritual na ugat ni Liu Zeng. Kaya't basta na lang siyang nag-aliw. Nagsulat siya, magsanay ka ng mapayapa. At hintayin ang hinaharap. Tiningnan ito ni Liu Ruyan. Ngunit inakala niyang ito ay isang pangutya mula kay Fang Chen. Sumigaw siya. Masaya ka bang makita akong umiiyak? Sa tingin mo ba dahil tinanggihan ko ang iyong alok na kasal, ay nakatanggap ako ng aking parusa? Nagkakamali ka. Kahit hindi ako kasing galing ni Liu Zeng, isa pa rin akong henyo na may ika-6 na gradong espiritual na ugat. Mas magaling ako sa iyo. Isang basura. Ng 100 o 1,000 beses. Natigilan si Fang Chen.
Kung may galit ka, bakit sa akin mo ibinubunton? Talagang parang asong kumakagat sa nagpapakain sa kanya. Hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Sa sandaling iyon, ang Tower Master, na napansin din ang pagdating ni Liu Zengyan, ay mabilis na tumakbo palapit. May ngiti sa kanyang mukha na puno ng kabaitan. Kapatid na Liu, binabati kita. Binabati kita. Nagulat si Liu Zengyan. Ang Tower Master ay karaniwang hindi nagbibigay ng pansin kahit kanino. Tanging sa pinuno ng lungsod lamang siya bahagyang umingiti. Ang biglaang pagiging palakaibigan. At pagtawag pa sa kanya ng kapatid na Liu Di, ay nagparamdam sa kanya na parang lumulutang. Na parang nakatapak sa mga ulap. Pagkatapos, ang pinakamalakas na tao sa lungsod ng Guizhou, ang pinuno ng lungsod na si Ye Jiafeng, ay lumapit din na nakakuyom ang kamao. Pinuno ng pamilya Liu, binabati kita. Isang tunay na dragon ang lumabas sa iyong tahanan. Habang tinitingnan ang pilit ng ngiti sa mukha ni Ye Jiafeng, lalo pang naramdaman ni Liu Zengyan na parang nananaginip. Minsan, dinalhan niya ng mamahaling regalo si Ye Jiafeng. Ngunit isinara lang sa kanya ang pinto. Hindi man lang siya pinansin. Ngayon, may inggit at pananabik. Kusang lumapit sa kanya para makipagkaibigan. Isang ermitanyo. Isang matandang halimaw na kailangang tawagin ni Liu Zengyan na nakakatanda, ay palakaibigang lumapit din para makipag-usap. Nagkukwento tungkol sa koneksyon ng kanyang lolo sa tuhod. At kahit ng mga ninuno ng pamilya Liu sa kanilang pamilya, na parang sa isang gabi, mula sa isang hindi kilalang at humihinang pamilya, biglang naging ang pinakasikat na pamilya sa lungsod ng Guizhou. Matagal na natulala si Liu Zengyan bago unti-unting kumalma. Naiintindihan niya na lahat ng ito ay dahil kay Liu Zeng. Lumapit si Wang Yingfeng na may pagmamalaki sa mukha. Asawa ko. Noong una, ipinaglaban ko ang aking prinsipyo. Nang dalhin ko si Zeng Er dito sa pamilya Liu para sanayin. Ano ang sinabi mo? Nang marinig ito, napuno ng kahihiyan ang mukha ni Liu Zengyan. Noong una, mariin siyang tumutol. Dahil limitado ang yaman ng pamilya Liu. Kung ibibigay sa isang tagalabas, mababawasan ang para sa sariling mga kamag-anak. Dahil sa pagbabanta ni Wang Yingfeng na magpapakamatay. Napilitan lang siyang pumayag. Hindi niya akalain na magiging ganito ka-promising si Liu Zeng. Ako ang may pagkukulang sa paningin. Salamat sa iyo. Aking maswerteng asawa. Dahil sa iyo, ang ating pamilya Liu ay nakakapit na kay Zeng Er, ang magiging walang kapantay na makapangyarihang nilalang sa hinaharap. Niyakap ni Liu Zengyan si Wang Yingfeng. Puno ng emosyon ang kanyang puso. Puno ng karangalan ang mukha ni Wang Yingfeng. Siyempre, ang ikawalong gradong henyo mula sa Biyun noon. Narinig kong direktang pumasok sa Tianji Pavilion. At naging bisepunong ng Tianji Pavilion. Ang ating Zeng Er ay isang ikasyam na gradong henyo. Malapit nang dumating ang Tianji Pavilion para kunin siya. Ang inyong pamilya Liu ay maghintay na lang na dalhin ni Zeng Er sa kasikatan. Nagliwanag ang isip ni Liu Zengyan. Ang ikasyam na gradong espiritual na ugat ni Liu Zeng ay hindi lamang nagbago ng kanyang personal na kapalaran, kundi pati na rin ang buong pamilya Liu. Pagkatapos ng matagal na paghihintay ng lahat, sa wakas ay binuksan ni Liu Zeng ang pintong bato. At lumabas na may kumpiyansa. Lumapit siya kay Liu Zengyan. At lumuhod sa isang tuhod. Salamat, Tio. Sa maraming taon ng pag-aalaga. Hindi ko kayo binigo. Nasuri ako na may ikasyam na gradong espiritual na ugat. Sa sandaling iyon, lahat ng naroroon ay nainggit kay Liu Zengyan. Gaano kalaking swerte ang kinailangan para makuha ang ganitong henyo? Paano magkakaroon ng lakas ng loob si Liu Zengyan na tanggapin ito? Agad niya itong tinulungang tumayo.
Hindi pwede. Si Zheng Er ay isang ikasyam na gradong henyo. Paano ako magiging karapat-dapat sa iyong pagluhod? Tumayo ka. Tumayo ka. Hindi pa kailanman naging ganito kasaya si Lu Zheng. Dati. Palagi siyang maingat sa kanyang mga salita at kilos sa harap ni Liu Zhengyan. Kaunting pagkakamali ay pagsasabihan siya. Ngayon, iginagalang siya nito na parang isang Diyos. At ang Tower Master, ang pinuno ng lungsod ng Guizhou. Ilang mga matatandang halimaw sa pamilya ay lahat nakatingin sa kanya nang may pananabik. Nais na magkaroon ng magandang relasyon sa kanya. Ito, para sa kanya na matagal nang nasa ilalim, ay nagbigay ng pakiramdam na parang umakyat sa siyam na kalangitan. At tumitingin sa mundo ng may walang kapantay na pakiramdam. Ngunit sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang anino ni Fang Chen. Lahat ay nalulunod. Sa ilalim ng liwanag ng kanyang ikasyam na gradong espiritual na ugat. Maliban sa kanya na nakapamulsa. Kalmado. Hindi nagpakita ng anumang paggalang. Ito ay nagpainis sa kanya. Isang basurang pipi. Bakit hindi siya sumusuko sa akin? Fang Chen. Hindi ka sumasang-ayon? Sa harap ng lahat ng makapangyarihang tao sa lungsod ng Guizhou. Lahat ng mga pinuno. Lahat ng mga mandirigma. Malakas siyang nagtanong. Tumingin si Fang Chen. Walang ekspresyon na nagsulat, karapat-dapat ka ba? Sa buong buhay niya. Tanging ang kanyang ama na nag-alaga sa kanya ang kanyang iginagalang. Ang iba ay hindi karapat-dapat. Nakakatawa. Isang basurang walang espiritual na ugat. Anong karapatan mong maging mapagmataas sa harap ko? Mumisi si Lu Zheng at humarap kay Liu Zhengyan. Yumuko siya. Tiyo. Mayroon akong isang hiling. Sinabi ni Liu Zhengyan. Mahal na pamangkin. Sabihin mo. Hindi na kailangang magbigay ng ganitong paggalang. Tumingin si Lu Zheng kay Fang Chen at ngumisi. Ako at si Roxu ay lumaking magkasama. Sabi niya. Hindi ko matiis na makita siyang magpakasal sa isang basura. Kaya't pakiusap. Tio Liu. Ipakasal mo sa akin si Roxu. Ako ang makakapagbigay sa kanya ng kaligayahan. Ako ang makakapagbigay sa kanya ng kinabukasan. Nag-alinlangan si Liu Zhengyan. Ipinangako na niya si Roxu kay Fang Chen. Babawin ba niya ang kanyang salita at ipakasal si Roxu sa iba? Hindi ba't ito ay pagiging walang isang salita? Tiyo. Kung sasabihin kong gusto kong mag-asawa. Naniniwala akong maraming pamilya dito. Ang handang makipag-alyansa sa akin sa pamamagitan ng kasal. Tama ba? Nakatalikod si Lu Zheng. May halong banta sa kanyang boses. Sa panahong iyon, ako ay magiging manugang na ng ibang pamilya. Biglang nagbago ang mukha ni Liu Zhengyan. Si Lu Zheng ang daan ng pamilya Liu patungo sa kasikatan. Kung mawawala siya, si Liu Zhengyan ang magiging walang hanggang makasalanan ng pamilya Liu. Kumpara sa pagiging walang isang salita, mas hindi niya kayang dalhin ang pagiging isang walang hanggang makasalanan. Habang magdedesisyon na siya, itinaas ni Fang Chen ang kanyang panulat. Malinaw na isinulat ang mga salitang, Tiyo. Ang pagbibigay ng kaligayahan kay Roxu ay nakasalalay sa lakas. Hindi sa bibig. Handa akong labanan si Lu Zheng. Nang makita ito ni Liu Zhengyan, agad na gumaan ang kanyang loob. Kung matalo si Fang Chen at kusang umalis, hindi na niya kailangang dalhin ang reputasyon ng pagiging walang isang salita. At si Lu Zheng ay makakapag-asawa kay Liu Roxu. Isang perpektong solusyon. Tungkol naman sa kung manalo si Fang Chen. Isa ay walang espiritual na ugat. Ang isa ay may ikasyam na gradong espiritual na ugat. Hindi niya maisip kung paano mananalo si Fang Chen. Mabilis siyang tumingin kay Lu Zheng. At ngumiti. Zheng Er. Ano sa tingin mo? Tumawa ng malakas si Lu Zheng.
Isang basura na humahamon sa isang ikasyam na gradong espiritual na ugat. Ha ha ha! Dahil pareho tayong lumaki sa mansyon ng mga liw. Bibigyan kita ng pagkakataong makipaglaban sa isang ikasyam na grado. Kahit matalo ka, pwede mo itong ipagmalaki habang buhay. Gumaan na ng tuluyan ang loob ni Liu Zengyan. Sinabi niya, bibigyan ko kayo ng 3 araw. Kung sino ang makaka-breakthrough ng isang antas, siya ang magkakaroon ng karapatang pakasalan si Liu Ruxuy. Ano sa tingin ninyo? 3 araw. Isang antas? Sa tingin ni Fang Chen, sa loob ng 3 araw, hindi lang isang antas ang kanyang malalagpasan. Ang kanyang mahiwagang espiritual na ugat at Huang Tire high-grade mind technique ay walang kahirap-hirap. Agad niyang itinaas ang kanyang panulat at isinulat. CJ. Mumiti ng may kumpiyansa si Lu Zeng. Isang antas? Tio. Minamaliit mo ang aking ikasyam na gradong espiritual na ugat. Pagkatapos ng 3 araw, tingnan natin. Sa sandaling iyon, isang matandang lalaki na nakasuot ng magarang damit ang yumuko. At lumabas mula sa grupo ng mga pinuno. Ginoong Lu. Ako si Qin Changsheng. Nang marinig ito, lahat ng naroroon ay nagulat. Qin Changsheng. Ang pinuno ng unang pamilya ng mga alchemist sa lungsod ng Guzhou. Sa pamamagitan ng minanang resipe ng key refining liquid. Minomonopolyo niya ang lahat ng key refining liquid sa mga kalapit na lungsod. At ang key refining liquid, ang tanging gamot na makakapagpataas ng cultivation sa key refining realm. Kaya't sa lungsod ng Guzhou, may kasabihang mas mabuting galitin ang pinuno ng lungsod ng 10 beses. Kaysa galitin ang pamilya Qin ng 1 beses. Ang kanyang paglitaw ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Kilala rin siya ni Lu Zeng. Nagtatakang nagtanong. Pinuno ng pamilya Qin. Ano po ang kailangan ninyo? Ngumiti si Qin Changsheng at inalok ang isang kahon ng brocade. Sa loob, maayos na nakahanay ang 10 maliliit na bote ng jade. Sa loob, kumikinang ang espiritual na liwanag. Ito ang sikat na key refining liquid. Binabati ng pamilya Qin si Ginoong Lu sa pagkakatuklas ng kanyang ikasyam na gradong espiritual na ugat. Wala kaming ibang mayaalay. Itong 10 bote ng bagong gawang key refining liquid ay ibibigay namin kay Ginoong Lu. Sana ay makuha ni Ginoong Lu ang magandang dalaga pagkatapos ng 3 araw. 10 bote. Maraming tao ang matakaw na tumingin sa key refining liquid. Napakahalaga ng isang bote nito. Hindi ito kayang bilhin ng isang ordinaryong pamilya. Ang pagbibigay ng 10 bote ng pamilya Qin ay isang malaking puhunan. Sa 10 bote ng key refining liquid, kahit isang baboy ay magkakaroon ng malaking pagbabago. Paano pa kaya si Lu Zeng na may ikasyam na gradong espiritual na ugat? Hindi nila maiwasang tumingin ng may awa kay Fang Chen. Ang binatang ito ay tiyak na mawawala ng asawa. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Fang Chen. Malinaw bang sinusuportahan ng pamilya Qin si Lu Zeng? Tila napansin ang tingin ni Fang Chen. Hindi lamang hindi umurong si Qin Changsheng, kundi sinabi pa niya ng walang pakialam. Bukod pa rito, lahat ng tindahan ng aking pamilya Qin mula ngayon ay ipinagbabawal na magbenta ng key refining liquid kay Fang Chen. Hindi lang suporta. Ito ay lantaran na pang-aapi. Nanlamig ang tingin ni Fang Chen. Itinaas niya ang kanyang panulat at isinulat. Sana hindi mo ito pagsisihan. Ngumisi si Qin Changsheng. Ako. Pagsisisihan. Pagsisisihan ang pag-iwan sa iyo. Isang basura. At kumapit sa hita ni Ginoong Lu. Nagtawanan ang lahat. Tumingin ng malalim si Fang Chen kay Qin Changsheng. At tahimik na umalis. Naghiwa-hiwalay na rin ang mga tao nang matapos ang kaguluhan. Sa pag-uwi, isang elder ng pamilya na kasama ni Qin Changsheng ay may pag-aalinlangan sa mukha.
Pinuno ng pamilya. Bakit po kayo naging agresibo kanina? Inaapi ang isang hamak na tao. Bilang isang pamilya ng mga alchemist, kumikita ang pamilya Qin ng malaking halaga bawat taon. Maraming tao ang naiinggit. Kaya't palaging sinusunod ng pamilya Qin ang prinsipyo ng pagiging mapagkumbaba. Walang sinumang ginagalit. Si Qin Changsheng ay lubos na naunawaan ang prinsipyo nito. Palaging mapayapa para kumita. At hindi nakikialam sa mga alitan. Ngayon, ganito niya inaapi si Fang Chen. Na hindi niya maintindihan. Walang ekspresyon ang mukha ni Qin Changsheng. Naaalala mo ba 10 taon na ang nakalipas? Ang mahiwagang pharmacist na biglang lumitaw. Yumuko ang elder. Siyempre. Naaalala ko. Ang mid-grade key refining liquid na kanyang ginawa ay halos sumira sa 100 taong negosyo ng ating pamilya Qin. Kung hindi lang siya gumawa ng 10 bote at kinuha ang pera at mga materyales at huminto. Malamang ang kanyang mid-grade key refining liquid ay sakupin ang buong merkado ng ating low-grade key refining liquid. Ang key refining liquid ng pamilya Qin ay low-grade. Ang epekto nito ay mas mababa sa kalahati ng mid-grade. Kung maramihan ang gagawin at ibebenta ng taong iyon na mid-grade key refining liquid, sino pa ang bibili ng low-grade? Ang kanyang paglitaw noon ay halos magdulot ng direktang paghina ng pamilya Qin. Bumuntong hininga si Qin Changsheng. Kung gayon, naaalala mo ba di? Kung kailan dumating si Lu Zeng sa ating lungsod ng Gusu? Nag-isip ng mabuti ang elder. At nagulat. 10 taon na ang nakalipas. Pinuno ng pamilya. Ang ibig mong sabihin. Tama. May bahid ng kagalakan sa mga mata ni Qin Changsheng. 10 taon na ang nakalipas. Eksakto sa araw ng pagdating ni Lu Zeng. Ang mahiwagang pharmacist ay lumitaw din noon. Hindi ito isang pagkakataon. Sa tingin ko, malamang na siya ang tagapagtanggol ng 9 na gradong espiritual na ugat na si Lu Zeng. Kaya't alam mo na kung bakit ako nakialam sa laban ni Lu Zeng at ng Fang Chen na iyon. Biglang naliwanagan ang elder. At pumalakpak. Napakahusay. Pinuno ng pamilya. Gusto mong magkaroon ng utang na loob si Lu Zeng sa iyo. At sa gayon ay makuha ang pagkilala ng pharmacist sa likod niya. Kung siya ang magiging tagapagtanggol natin. Ang ating teritoryo ay hindi lamang limitado sa ilang kalapit na lungsod. Dahan-dahang tumango si Qin Changsheng. Itinaas niya ang kanyang 5 daliri sa langit. At kinuyom. May pagmamalaki na sinabi. Sa buong buhay ko, palagi akong maingat. Hindi pa ako nagkamali ng desisyon. At naniniwala akong hindi rin mali ang desisyon ko ngayon. Tungkol naman sa Fang Chen na iyon. Kasalanan niya kung wala siyang mata. Nahinarangan ang daan ng aking pamilya Qin patungo sa tagumpay. Sa anumang kaso, isa lang siyang hamak na tao. Kaya't okay lang nagalitin siya. Hindi siya makakagawa ng malaking gulo. Sa mansyon ng mga Liu. Pagka-uwi ni Fang Chen, agad niyang isinara ang pinto. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang mga kamao. Lu Zeng. Hindi ako naniniwalang mas mahina ako sa iyo. Binuklat niya ang King Feng True Scripture at maingat na binasa. Hindi niya alam kung dahil ba sa paglilinis ng kanyang katawan. Nang sinaunang puno ng taiksu. Itong medyo mahirap na Huang Tire high-grade mind technique ay naging madali para sa kanya. Na maintindihan. Pagkatapos ng 1 oras, nagliwanag ang kanyang mga mata at umupo siya para mag-cultivate. Mula sa dantian. Itoon ang isip. Walang hangin at walang ako. Tahimik niyang binigkas ang mantra. Ang transparent na espiritual na ugat sa kanyang katawan ay parang malalaking ugat na nakatanim sa kawalan. Dahan-dahang sumisipsip ng espiritual na enerhiya sa hangin. Kung mas malakas ang ugat, mas mabilis ang pagsipsip. At kung mas mataas ang antas ng mind technique,
Mas mabilis din ang pagsipsip. Ang dalawa ay nagtutulungan. Mabilis na nagtipon-tipon ang mga hindi nakikitang hibla ng espiritual na enerhiya. Mula sa lahat ng direksyon. At pumasok sa kanyang dantian. Naging mga hibla ng purong espiritual na lakas. Hindi siya napapagod. Nag-cultivate siya ng walang tigil hanggang sa mag-umaga. Isang nakakasilaw na sinag ng araw ang tumama sa kanyang mga mata. At nagising siya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. May bahid ng pag-asa. Tumalon siya mula sa kama. Pinaikot ang kanyang dantian. Nag-ipon ng enerhiya. At sumuntok. Isang bahagyang tunog ng pagsabog mula sa siksik na hangin. Ang narinig niya. Ikalawang antas ng ki refining. Sa isang gabi. Ikalawang antas ng ki refining. Tuwang-tuwa si Fang Chen. Si Liu Ruyan ay umabot sa unang antas ng ki refining. Sa loob ng 3 araw. Tama ba? Matagal na siyang masaya. Ngunit hindi siya naging mayabang. Ang ikalawang antas ng ki refining ay hindi pa sapat. Para protektahan ang sarili. At protektahan si Liu Roxu. Kailangan niyang maging mas malakas. Sabi ni Fang Chen sa kanyang sarili. Sinubukan niyang magpatuloy sa pag-cultivate. Ngunit nalaman niyang bumagal ang bilis ng pagsipsip ng espiritual na enerhiya. Sa ki refining realm, mas bumabagal ang pag-cultivate habang tumataas ang antas. Kailangan na ng ki refining liquid para makatulong. Ngunit napakamahal ng ki refining liquid. At hindi ito ibebenta sa akin ni Qin Changsheng. Bahagya siyang kumunot ng noo. Bigla. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Bago mamatay ang kanyang ama, pinabaon niya sa akin ang kahon na dala niya. Sa loob ng 10 taon sa kanyang libingan. At sinabihan ako na huwag itong hukayin hanggat hindi tumutubo ang bin. Mayroon kayang mga cultivation resources na iniwan para sa akin sa loob. Dahil, kung kaya ng kanyang ama na mag-iwan sa kanya ng isang napakahiwagang bin. Ang mahiwagang kahon ay tiyak na naglalaman din ng mga hindi pangkaraniwang bagay.